Magandang araw po sa inyong lahat mga karibyo natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibyo kapapasok lang good news. Former President Rodrigo Roa Duterte sa wakas sa PBBM magkakaharap na. BP Sara, Speaker Romualdez pinatawag. Yan mga karibyo natin ang ating alamin. Mula po rito kay Kabayan News PH, yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, good news. Sa wakas nakatakdang magharap-harap sa isang malaking event ang mga naging Pangulo ng bansa, partikular si dating Pangulong Duterte at ang kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang masayang ibinalita ng grupong Covenant for the Nation sa pamumuno ni dating Presidential Anti-Corruption Commission na si Chairman Greco Bellica. Maliban kay PBBM at kay dating Pangulong Duterte, kasama rin ang mga matataas na opisyal ng ahensya ng pamahalaan at mga religious group. Ayon kay Belgica, isa ito sa mga hakbang para magkabati ang dating Pangulong Duterte at kasalukuyang administrasyon ni PBBM dahil naniniwala sila na kung mangyayari ito, hindi lang ang dalawang pinuno ang makikinabang kundi maging ang buong bansa, partikular ang mga supporters ng magkabilang kampo. These things should be greater than our personal interest and personal feelings dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Maliban sa dalawang pangulo, sinabi ni Belgica na isa rin sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan gaya ni Vice President Inday Sara at House Speaker Martin Romualdez ang kanilang target na pagharapin para magkasundo na, kung saan ay hindi lang mga Pilipino ang apektado ng kanilang bangayan kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ni Belgica na maging ang mga official heads ng Kamara at Senado ay kanila ring iimbitahan kung saan ay para matuldukan na ang patuloy na lumalalang hidwaan dyan sa Senado at Kamara. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga ron position mo dahil God ordained yan, so punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Bagamat sumayo na si dating Pangulong Duterte at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa gaganaping pagtitipon, tatanggapin kaya ni PBBM at Speaker Martin Romualdez ang imbitasyon ng grupong Covenant for the Nation ni Chairman Greco Bellica? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button Subscribe at na po kayo mga karibyo. ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang gusto ng giyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang lider ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming veteranong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. These things should be greater than our personal interest and personal feelings dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Dagdag pa ni Bellica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM.
si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father, he confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isang tabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga ron position mo dahil God ordained yan, so punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Alam niyo mga Lods, buti pa si VP Inday Sara, no? Hindi siya nangingialam, di ba? At binabypass ang ating presidente. No, kasi sa totoo lang, she is the Vice President of the Philippines, di ba? Pwede siyang sumalungat, pwede siyang mag-overpower, no, sa ating presidente kasi in the first place, second highest position siya, and at the same time, hindi natin maipagkakaila, there's an influence and power. Di ba? So hindi natin maipagkakaila na there's power and influence sa pangalang Duterte. And I salute VP Inday Sara kasi di ba? Siya nga hindi nangingialam sa presidente. Siya nga hanggang ngayon sumusuporta at rumirespeto sa presidente natin sa kung ano man ang desisyon ng ating presidente sa bansa natin. Hindi katulad kila Romualdez, hindi katulad kila First Lady. Di ba na? Grabe kung makapag-sulsul at makapag-manipulate, no, sa ating presidente. Kaya tingnan mo anong nangyayari ngayon, di ba? Tingnan nyo anong nangyayari ngayon. Nagkakanda-gulo-gulo na. Pati Senado, pati Kongreso, di ba? Nag-aaway. And sa totoo lang mga Lods, di ba dati pa naman sinabi ni President BBM na hindi mo na prioridad ang charter change. Tapos, di ba, biglang nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila. So yan nga mga karibin natin. Ito lang, tanong ko lang dito kaya Mr. Real Talker, no? Ikaw ba naniniwala ka na walang kinalaban dyan si PBBM? Di ba? Eto nga nagsasawa na po yung taong bayan Nagsasawa na po kasi bawat pagsasalungat ni PBBM, 'di ba? Dito sa mga ginagawa ni Speaker Romualdez, wala. Yun pa rin yung nasusunod, no? Like ICC, 'di ba? Napaka-strong po ng statement ni PBBM about diyan, pero bakit nagbago, pinag-aralan? 'Di ba? Pinag-aralan yung ICC. At ngayon nga, eto na. May mga balitang nakapasok na di umano. Diba? At eto na mga charter change. Diba? Pinagbawalan na rin ni PBBM. Pero, may sila. May underground movement. Diba? Yung grupong pirma. At saka si Senator Amy Marcos yung nag-reveal, no? Na pag trinace mo lahat kung saan nanggaling, kung saan papunta, kung sino kanino nagsimula, bumabalik po sa House of Representatives. Di ba? Kaya nga po, mga karibin natin, parang
pag sinabi ni PBBM na wag, 'di ba? Parang umaatras po yung taong bayan. Wag, biglang atras, 'di ba? Kasi nga po, pag at the end of the day, si Romualdez pa rin yung nasusunod eh. 'Di ba? O ikaw na nanonood ngayon, napansin mo ba rin 'yon or hindi mo nakita? Narinig mo ba or hindi mo narinig? Nagbibingi-bingihan ka ba or nagbubulag-bulagan ka lang sa mga nangyayari dito sa ating bansa? 'Di ba? Ganun talaga. No, mga karibin natin pag sinasabi nga ng iba eh. Pag pera na di umano ang pinag-uusapan, wala. Kahit prinsipyo, 'di ba? Natatakpan. Oh, totoo kaya 'yan? Nag-move ang Kongreso, nagpa-People's Initiative sila, 'di ba? Nang mood ng pera, nang namigay ng ayuda para sa pirma. Tapos ayun na, biglang agree na sila sa like yang si Romualdez, no? Minumungkahi na niya about charter change, di ba? Parang tapos ngayon si President BBM minumungkahi na niya ang charter change. Diba? So sino ba talaga ang nagsusulsul? Kasi para sa akin mga lords, meron talaga nagsusulsul niyan kay President BBM. Meron yan eh. Fina-frontline na lang nila yung ibang mga kongresista para at least yung ibang mga kongresista lang ang madidiin. 'Di ba? At least tingnan mo ngayon, 'di ba? Si Romualdez plays safe. And whether you like it or not, madadamay at madadamay talaga si President BBM lalo na sa mga nangyayari right now. Dinadaan talaga nila ang constituents nila, no? Dinadaan talaga ng mga Duterte, 'di ba? Sa gawa at resulta. Pansinin niyo yung Davao. Best example ang Davao. Ang Davao ang napakagandang example sa napakagandang leadership at nagawa ng mga Duterte. And yun pa nga ang nagiging rason bakit one of the reason na nanalo, no, si Tatay Digong as president. Aminin na natin, malaki talaga ang impact ng ginawa nila sa Davao. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito nga sa napipintong pagkaharap, pag-uusap ng mga nakaraang presidente at ni PBBM, no? Lalo na po ito ang inaabangan ng lahat, pag-uusap ni President Bongbong Marcos Jr. at ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ano kaya ang kanilang pag-uusapan? Sinabi nga kanina ni Greco Belica, mga karibin natin, na about sa ekonomiya, no? Sa pagpapaunlad na matulungan tayong lahat, no? Ang ano ko lang, sa akin mga opinion lang po ito Kung ako po ang presidente, tapos ganito po yung ginagawa, malaki pong ano to sa akin, malaki pong kahihiyan, no? Para sa akin na as a president, 'di ba? Na mag-organize pa ng isang ganitong hindi naman ito hindi naman ito nakaupo, 'di ba? Wala na po ito sa mga posisyon. Sa ERAP, nakaupo ba si ERAP? PRRD, hindi na, di ba? Pero kung para sa bayan, di ba? Pwedeng gawin 'yan, di ba? Pero syempre, sa sarili mo as a president, malaki pong ano 'yan, kahihiyan. Di ba? Para sa akin kasi, di ba? Kung ginagawa mo yung trabaho mo ng tama, di ba? Di sana hindi na gagawin 'yan. Wala nang mag-o-organize ng ganyan, di ba? Bakit mo pa istorbohin yung mga nag-retire na? Di ba? Ikaw namang nasa posisyon at problema mo na 'yan, di ba? Kung hindi mo kaya, alams na. Di ba? Sabi ng iba, mag-resign. Pero hindi po 'yan mangyayari, di ba? Kasi
Biruin mo, ilang dekada nilang hinintay yan eh. Diba? Ngayon na nasa position na sila, dapat, eto, opinion lang po ito dapat, magpasikat po sila sa taong bayan. Huwag po sa ilang personalidad lang. Diba? Kasi taong bayan naman po ang naglagay sa kanila dyan eh. Diba? Dapat, sa taong bayan po sila bigay ng kung ano man yung maitulong nila. Diba? Oh, yan lang po yung gusto kong maka-review kasi gaya nga nasabi ko kanina, kung matuloy yan, good news, diba? Para mag-usap-usap sila. Pero para sa akin, kung ako pong presidente, malaki pong kahihiyan yan para sa akin. Kasi, diba? Ako yung presidente. At saka, kayo po ba mga karibin natin, real talk lang po. Kayo po ba kontento na kayo sa ginagawa ngayon ng ating administrasyon? Kayo po ba ay natutuwa? Kasi most of the comments, mga karibin natin, talagang medyo umaangal po talaga sila, no? At sinasabi pa, sa Facebook nakita ko yung mga comment, nagmahay daw nagmahay. Ibig sabihin, nagsisi. Ayun, nagsisi po sila na eto nga, di ba? Oo. Yung mga pinangako daw nung eleksyon, parang nabudol lang talaga. Well, anyway, napapahaba na po tayo mga karibin natin. Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. Yan mga ka-review, maraming salamat po.